panahon na para pag-usapan ang mga nagbabagang balita mula sa iba't ibang pahayagan. Dito lamang sa News and Views! Alright, dumako tayo sa pangunahing balita mula sa The Philippine Star. Duterte threatens to veto entire budget. Nagbabala si Pangulong Duterte na maaring ma-veto niya ang buong budget kung sakaling ito ay makitaan ng maraming issue. Ayon sa Pangulo, ay kakasumite lamang sa kanyang opisina itong aniyang much-delayed budget. Tungkulin umano ng Pangulo na siyasatin ang budget ng maayos at kung ito ay makitaan nga ng maraming issue ay agaran niya itong i-veto. Binalikan ng Pangulo ang dahilan kung bakit na-delay ang 2019 budget. Ito umano ay dahil sa hindi pagkakasunduan ng Senado at ng Kamara patungkol sa mga insertion sa budget. Ayon sa batas, kapag hindi napirmahan ang naturang pondo, pagsapit ng April 26, 30 days mula nang masumite ito sa Pangulo, ay automatic na magiging batas ang 2019 budget. Sa kasalukuyan, ang pondong nagpapagana sa operasyon ng pamahalaan ay dahil po sa reenacted budget. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pagkakaroon ng reenacted budget hanggang Abril ay maaaring magpabagal ng ekonomiya mula 6.1 hanggang 6.3%. At kung ito naman umabot ng Agosto, ang ekonomiya ay inaasahan na bumaba naman mula 4.2 hanggang 4.9%. Ayon naman sa palasyo, walang pagpirmang magaganap sa Lunes dahil hangad ni Pangulong Duterte na muling silipin ang pondo sa ikalawang pagkakataon. Inaasahan na mapipirmahan ito pagkatapos ng Semana Santa. Dako naman tayo sa Manila Bulletin. Fossils of enigmatic extinct human species found in Philippine cave. Nahukay sa Callao Cave sa Peña Blanca, Cagayan, ang 13 fossil bones and teeth na sinasabing unknown human species mula sa Homo luzenesis at may hindi inaasahang halo ng archaic and modern traits. Ito raw ang pangalawang pagkakataon sa Southeast Asian Islands sa may nahanap na ganitong klaseng mga human species sa loob ng 21st century. Hindi na nila na-extract yung DNA, pero na-determine na isa yung nanirahan dito 67,000 years ago at yung iba ay 50,000 years ago. Taong 2003, ng unang fossils ang nakita na tinatawag na Homo florensiensis o ito yung hobbit na nakita sa isang kuweba sa Indonesian island of Flores. So kung tayo tinatawag na ng Homo sapiens, kumbaga, ito yung dating Homo sapiens, which is itong Homo luzenesis na nag-emerge sa South Africa 300,000 years ago. Tapos itong patunay nga doon, itong discovery na to ay talagang very complicated ang human evolution. Yes. Sinasabi rin daw na mas maliit ang Homo luzenesis kasi kung tayo nasa bandang 5 feet, 6 feet, ito daw mga nasa 3.5 feet or 1 meter tall. Diba? Now it makes sense yung monkeys, diba? Yes, diba? Evolution. Samantala tayo, so sabi pa rin ng kamag-anak natin, kanununuan natin, hindi natin alam, kamag-anak na pala natin. So, doon palang komplikado na. How much more? Dito mismo sa human evolution. So, saan kaya ako galing? Malamang sa Congratulations sa mga experts natin na sumilip dito mula sa UP. Oo, mapag-aralan ito. Dito naman tayo sa Philippine Star. Resorts na walang first aid staff ay maaring ipasara, sabi ng DOT. Sa Semana Santa at summer na marami ang inaasahan ng mga pupunta sa mga beaches gaya ng Boracay at Siargao. Kailangan daw merong trained first aid respondent sapagkat ito daw ay isang requirement bago sila i-accredit ng DOT. Sabi ni Secretary Romulo na kapag may isang establishment na mahuli na wala nito, sila daw ay magko-coordinate sa DENR at local government unit para sa parusa na ibibigay dito. Itong balitang ito ay nagsimula matapos mahulog ang boyfriend ni Kelsey Merritt na si Connor Dwyer sa Siargao na nagkamit ng head injuries habang nagsusurf doon at walang medical facility or first aid na nag-rescue daw sa kanya. Sabi ni Secretary Romulo na hindi lamang Siargao ang may ganitong problema kundi pati na rin ang Boracay, Cebu, Bohol at Palawan. Samantala, sabi naman ni PNP Chief General Albayde na dapat alerto ang publiko sa mga kriminal ngayong Semana Santa at huwag daw magpo-post ng real-time sa social media para hindi daw mamonitor ng mga criminals. Sila raw ay rumaransak ng bahay pag alam nila na nakabakasyon ang mga may-ari nito at kung posible daw ay mag-iwan ng tao sa bahay pag bakasyon. Naka-alert status daw ang PNP hanggang June 12 ayon kay PNP Banac. 25,723 ang mga pulis na nakadeploy ngayon sa mga pampublikong lugar. So grabe, 'di ba? Kailangan talagang aware tayo.
dahil maaring mga kriminal nga ang mag-ano. That's right. Alam mo, ang dami talagang siguro advice ng PNP na wag na po tayo mag-post sa mga at-the-moment photos Correct. natin. I-delay natin ng konti. And at the That's right. same time, ano rin, yung sabi nga ni Secretary Romulo, di ba, na dapat ang mga hotels and establishments, dapat laging may first aid. Dahil di natin alam ang mga mangyayari sa mga activities doon. Ito naman dahil nalalapit na nga po ang Semana Santa, MMDA to deploy more than 1,600 traffic enforcers for Holy Week. Ang MMDA po ay magde-deploy ng 1,600 traffic personnel mula April 17 hanggang 22 sa mga major thoroughfares, transportation terminals at ibang key areas sa Metro Manila para ma-manage ang traffic flow sa Metro Manila sa Semana Santa. Ito po ay ang Oplat Metro Alalay Semana Santa at ipapatupad ng MMDA sa mga traffic enforcers ang no day off, no absent policy. Magkakaroon po ng clearing operations ng mga illegal vendors na malapit sa simbahan. Samantala, ang DOTR naman po ay magde-deploy ng 140 P2P buses mula sa April 15 hanggang 17 at April 20 to 21 sa mga ferry passengers na baka po ma-stranded dahil sa maintenance shutdown ng MRT3 system sa buong Semana Santa. Alright. Number coding scheme ngayong araw, numbers 9 and 0. Lahat po na maplaka nag-end sa 9 and 0. Bawal po kayo bumiyahe ngayong araw sa mga pangunahing kalsada. Buong araw po yan. Wala na pong window Yes, hours. that's Okay. 9 and 0.